Oblation Run! Fighting Maroots, Isaw! Sunken Garden, Lantern Parade! Uta, Puso! UP. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to. Kaya laman, kibuluhan, kay saya. It's K-Time! Kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Ang hatid po ng UP atin to. Ako po si JJ Malate. Special pong ating episode dahil hatid namin sa inyo ang isang serye ng kwentuhang utak at puso kasama po ang nagbabalik na K-Time, ang programang pangradyo ng UP Korea Research Center or KRC. Makakasama po natin sa series na ito ng ating mga kwentuhang utak at puso na may K, si Miss Venus. Hi Miss Venus. Hello po, Miss JJ. Magandang araw po sa ating mga K-Sally. This is Venus Samonte and welcome to UP Atin To It's K-Time. Dito sa ating episode series, sama-sama nating tatalakayin ang experiences ng UP KRC delegates ng Connect 2025 mula sa kanilang mga kwento, learnings, and unforgettable moments. Ang Connect ay naglalayong i-highlight ang kahalagahan ng Korean studies sa Philippine context at mas palalimin pa ang engagement ng Philippine youth sa Korea-Philippines relations. Ayan, itong ating pinakaunang episode sa series na ito for Connect 2025, Miss Venus, anong month siya ginanap last year? And how many weeks siya nag-run? It was July to August and it ran for 2 weeks. 2 weeks. Ayan. Pwede kayong makisali sa ating kwentuhan. Ipadala po ang inyong mga komento kung meron kayong mga pa-shoutout or greetings sa comment section po ng ating live. Tayo po ay napapakinggan sa maraming platforms. DZUP 1602 kHz sa inyong mga radio. Audio streaming sa dzup.org and napapanood tayo sa official Facebook page and sa YouTube channel ng DZUP. Ngayon naman, simulan natin pakinggan ang kanilang mga kwentong may i-connect natin sa kanilang mga biyahe patungong Korea, hindi bilang turista kundi bilang scholars, delegates, and cultural learners. Tampok ngayong araw ang kanilang mga naging unang impression sa South Korea. Anyong nga yung mga nahanap niyo doon? Anyong ang inyong nahanap. Kaya kung interested po kayo sa Korea-Philippine relations, cultural exchange, or gusto nyong maranasan ang ganitong opportunities, or gusto nyo lang makinig, diba, at manood para inform kayo sa mga kaganapan, this episode is for you. Para samahan tayo sa usapan, makikisali sa ating kwentuhang utak at puso na may K ang ating first set of guests, sina Criza, Mahir, and si Aya. Hello! Unahin natin si Criza Cañete, MA English Language and Korean Language at the West Visayas State University, joining us via Zoom. Kumusta naman ang panahon dyan sa Iloilo, Criza? Hello po, good afternoon. Dito mainit po. Sobrang init po ngayon dito sa Iloilo. Walang kahangin-hangin. Isang mainit na pagbati pala sa Iloilo. Maraming salamat, Criza, for joining us today. Kasama rin po natin si Mahir Pakalna Ibrahim, BS International Relations at Mindanao State University, also joining us online, live from Marawi. Shout out ka, Mahir! Magandang araw sa'yo. Hello po. Hello po, ate, and especially to our viewers. Hello po. And finally, si Joshia Marie Wag Morta. na kay Aya. Well, so ang ating final guest ay si Miss Joshia Marie Morta, BA Asian Studies graduate from the University of Santo Tomas, who is actually just here beside us. Yes, Yay! live Hello, sa studio. Aya. Shout out, Aya. Hello everyone. Alam mo, batiin mo na ang lahat ng mga babatiin. Hi! Hi sa family ko. Okay, welcome sa UP Atin to sa ating mga delegates. Si Criza, si Mahir, and si Aya. Simulan natin ang ating kwentuhang utak at puso, Miss Venus. Pero gusto ko munang simulan kasi with growing influence of Korean culture here in the Philippines, kasi entertainment, di ba, language to education, and even diplomacy, marami na rin talagang mga young people ang very interested sa Korean culture, sa Korean-Philippine relations. Siguro to start our discussion, I wanted to ask, personally, sa ating mga delegates, paano nag-start yung interest ninyo muna? Siguro doon sa Korean-Philippine relation or studies, paano kayo na-hook ng usapin na ito? Let's start with Aya. Ayun. So actually nahook ako because my friend recommended for me to watch a K-drama. Mm-mm. So from there,
medyo hater kasi ako before ng Korean. Like, I'm the basic, ay, ako manood yan kasi hindi ko naman naiintindihan. And then, I got hooked. Nanood na ako ng Korean variety shows. Sa Korean variety shows, dun ako natutong mag-Korean. So, dahil sa Korean variety shows, kaya rin ako nag-Asian studies kasi I got into Korean studies since I got to learn the language and also the culture. So, I delved into the history and somehow the politics and also their international affairs. So, ayun. Wow. Kailan ito nagsimula? High school ba siya? Nagsimula siya, high school. Yung super addict was, I think, grade 11, 12, ganyan. So si Aya yung isa sa mga nakakapagsalita ng fluent. Tama ba? Yes, so kapag in-introduce niya yung sarili niya, sabi niya, Aya Haseo. Ay, isa nga. Annyeonghaseyo. Thank you, Aya. How about si Kriza naman? Paano nagsimula yung interest mo sa Korean-Philippine relations or sa studies? Could you share us? Yes po. Lalabas talaga yung edad ko dito. Pero, nagsimula po kasi siya since I was 14. High school, ano ba yun? Grade 9. Meron po kasi akong uncle na fan siya ng Girls' Generation. Tapos comeback ng Girls' Generation ng time na yun. So, in-introduce niya sa akin yung kantang Mr. Mr. Tapos doon na nagsimula. Oo, tama. Yes, tama. Meron siyang mga compilation ng mga previous variety shows nila. And sobrang fun kasi. So, doon talaga siya nag-start sa summer na yon, during summer vacation. Doon siya nag-start. So hanggang ngayon, so nung 2018, nagbukas yung school namin ng Bachelor of Arts in Foreign Language. Tas yung major, Korean. So nag-enroll ako. Doon na nag-start. Oh, okay. Thank you, Kriza. Si Mahir naman, paano nagsimula yung interest mo sa Korean-Philippine relation or studies? In 2021, I studied abroad. And on that year, I've come to realize the importance of international relations. And I fell in love also on the topics of international relations, diplomacy, and geopolitics. And that's when I chose to study international relations in college. And, considering the fact also that Hallyu, the influence of Hallyu is increasing right now in the Philippines, no? So, starting on that, na-realize ko na what if I learn more about the Philippine-Korea relations, especially that, Hallyu is influencing not only the Philippines but also here in Marawi City. So, that's basically why it started, like why my interest in Korea or how my interest in Korea really started. Ayan, magkakaiba yung kanilang personal experiences. That's true. Miss Venus. Very Talaga, interesting. yung mga personal experience, it becomes the starting point talaga ng deeper academic interest and cultural understanding ng ating mga delegates. So would you imagine that we started from different points, but we all ended up meeting here at the same time? Connect. Wow. Kinikilig. So before Korea mismo, let's go back to the beginning. Yes. So when you started your Connect journey last year, paano nagsimula yung team chemistry nyo as a delegation? So we can have Aya first. Okay. So, initially, nag-meet lang kami sa Zoom. So, walang nag-on cam, ilan lang. Yung nire-require lang ng profile na yung nag-on cam. So, akala namin nonchalant lang lahat, very behave, very quiet. Pero, I mean, we were able to work together naman to come up with projects that we have to prepare before going to Korea. Like, we had kasi a bit of language classes before going to Korea, Zoom classes. So, merong nakatoka sa amin kung sino yung magfa-facilitate ng ganitong project, ng ganitong Zoom. So, yeah, we were able to work together naman even though we haven't really met personally and we also don't know each other talaga. It's really strangers. Pero it's really nice kasi we got to see the different academic backgrounds of everyone, even if iba-iba kami ng programs because not everyone is international relations or diplomacy related. Pero, yeah, everyone's really nice and I was so shocked na first meeting namin na parang
10 years na kami magkakakilala. Ganon kami kadaldal first meeting sa airport. So, Ganun yung connection agad, no? connect. Connect! Oh, so for further context, yung nangyari kasi, nag-open yung Connect applications from KRC. Tapos, different faculties from different universities had individual submissions of who they wanted to nominate. So, naging very coincidental yung naging meeting nila. And they were very lucky as well. Tanungin natin yung ibang participants natin. How about si Mahir? As for me naman, no, like, considering na ako yung pinakamalayo from the rest of the group, I live in Mindanao actually. So, on that note, takot na takot ako actually, like, will I be close with the rest of the group? Or like, will I get the opportunity to actually express myself also? But, along the way naman, na I realized na it's really good to, meet people of different, backgrounds, especially na I'm someone who's Muslim, the only Muslim in the group. And, all throughout the ng process ng program is that day by day, like every moment, every hour we spend together, like walking to universities around Korea, no? So we get the opportunity to at least get to know more about each other. So like that very moment is actually like a chance of us to get to know more about each other. Because like what Ate Josiah mentioned a while ago, no? During the pre-program sessions, we were meeting through Zoom. So naka-offline kami, naka-off cam kami. However, that program alone is like has become a platform for us not only to learn about Korea but as well as each other. As a matter of fact, si Ate Josiah actually yung pinaka-close ko among the rest. And itong mga photos na nag-share ko dito is actually taken by her. Parang we're like the personal photographers of each other. Yes. Naging duo pala kayo dito. Yes. That's my duo, pare. That's my duo, pare. Ang ganda ng story nyo kasi galing kayo sa iba't ibang location talaga ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos pinag-isa kayo ng Connect 2025. Puntahan natin si Criza. Ano yung meron ka bang initial impression sa mga kasamahan mo? And grabe yung tanong, how accurate were they in the end? Kung ano po sila na nagsimula, ganun talaga sila until the end. Actually, medyo culture shock pa. Kasi, I mean, I've been working na kasi for 2 years, tapos sila students pa. So sabi ko, paano ba yung approach? Yung approach ko ba parang students din namin? Or parang barkada-barkada ba? Tapos, sobrang Gen Z kasi nila. So, hindi ako, may mga trends na hindi ko alam. At some point, na-question pa ako, ate, wala bang ganyan sa Visayas? Naakala mo talaga iiba yung time zone. Kasi marami silang alam na hindi ko alam. So, ayun, medyo culture shock. And medyo nasayangan na. Kasi, ay naging close din naman kami, pero parang mas naging close kasi kami nung patapos na. Actually. Parang kung kailan patapos na, saka pa sobrang naging close. So, tas hindi na kami nagkita ulit. Yeah, that's Ito na sad. ba ulit yung pagkikita? Actually, yeah. Ito na Kailan yun. kaya? Ito na yun. Ito na pa yun? Ito na yun. Baka pwede mag-fun ng UPQRC. Ala. Bigyan naman daw, ibigay yours. Noted. Ano naman? So, kung ano sila nung una ko sila nakita, ganun talaga sila until the end. Masyadong mataas yung energy. Mahirap pantayan. Pero, for me, maganda naman yung naging chemistry namin. Wala naman naging away, wala naman nagsabunutan, ganun. Pero alam mo, once in a while talaga, kailangan nating mag-meet din ng other people na hindi natin ka-level ng energy, no? Kasi experience din talaga yun sa atin. So, it goes beyond yung pag-travel lang sa Korea. It's also like experiencing each other's company. That's true. Correct. So, with that in mind, siguro let's ask Chris again. So, did you think coming from Luzon, Visayas, Mindanao,
Did that shape how you interacted as a group? So in what ways did that work? Kasi parang hindi naman. Nung nagkakasama na kami, may mga jokes ko tuloy nung ate, wala ba yan sa Visayas, ganyan. Pero walang faction, walang division, walang Luzon, walang Visayas, or walang Mindanao. Nag-learn kami kasi obviously may mga bagay na nasa Visayas na wala sa Luzon and vice versa or sa Mindanao din. May marami kaming learnings from the culture na hindi namin alam. Pero yung as in makikita mo yung faction, wala naman. Yun talaga yung feeling ko yun yung heart ng Connect. Lahat ng tao from different regions, from different culture, pinag-connect talaga lahat to create such a successful program. Oh, that's really nice to hear. How about you, Mahir? As for me naman po is that, like I mentioned a while ago na I'm the only Muslim in the group, no? So, here in the Philippines, there are still existing stereotypes against Muslims. And it's really good to, it's really good thing na through the Connect, not only that I was able to connect with these brilliant people like Ate Kriza and Ate Josiah, but at the same time, I was able also to, educate them at least about my religion, especially, the Mindanao. As a matter of fact, the language of Mindanao, actually, like the Bisaya. Like, I remember, there was this moment with Kuya Mix when we talked about the languages existing in Mindanao. And he asked me if I'm really fluent in speaking Bisaya, which is really a dominant language in Mindanao. And as someone who's very, eager to share about my culture, the culture of Mindanao, I taught him like certain Bisaya words, even are actually like the curse words in Bisaya, but I'm not gonna mention them. Ayan. Before fully immersing yourself in Korea and the program itself, syempre hindi rin naging overnight yung process na iyon, no? Marami ring preparations, kanina nababanggit ninyo na. And of course, there will be adjustments and yung learning experience din along the way. Pag-usapan naman natin yun, yung paghahanda ninyo bago kayo sumabak sa Korea. Nagbasa ba kayo ng Korean history? Nag-jogging na ba kayo? Kasi walking daw yung mga kaganapan sa Korea eh. Pag-usapan natin yon. Magsimula tayo sa'yo, Aya. Okay. So, initially, akala namin, ang pinopoint out ng professor namin na walking ay like normal commute, let's say, from here to the main gate. No, but it's like all day. You walk we're out for 9 hours, we walk for 10 hours. It's longer than the entire trip. Pero before we go, I personally, I didn't prepare much. Siguro kasi somehow I got to learn about the Korean culture because I was able to meet different kinds of people for different backgrounds, but especially I met a lot of Koreans because I participated in various exchange programs na eh. And I was also a student teaching assistant, so I was teaching English to Koreans back in UST. So I think from those experiences, I was a bit more ready maybe to face Korea. Wow. Yes. To face Korea and to actually try my Korean skills in a normal, let's say in a day-to-day basis. So, mas pinractice ko lang siya siguro 3 days before I watched some Korean movies just to freshen my memory in Korean language. And yeah, I brought a lot of clothes which sana hindi ko ginawa. Pero, ayun, that's what my preparation. I just rewatched some Korean dramas to freshen my Korean skills, Yeah. I wanna ask, Aya, paano nag-start yung yung pagkatuto mong magsalita ng Korean? Yung painot-inot kasi siya eh. So, when I started to like Korean variety shows, which was Running Man, I don't know if you guys have heard of it. Yeah. So, they have name tags, diba, at the Yes. back. So, being a naive woman, hindi ko sinearch yung Hangul. Because back then, I don't even know what Hangul is. I thought it's just Korean. I'm so sorry. But, so, na-figure out ko lang yung by dissecting each characters sa Hangul. Let's say it's haha. I tried to figure out ano yung A, ano yung M, ano yung H.
literally self-taught yung pagbabasa ko ng So Korean. you really invested a time to study. No, as I watch, I try to write lang. Okay. And then, my senior in college, when I was in first year na, sabi niya, oy, adik ka sa Korea, sa Running Man. Maybe you can apply for Korean Cultural Center's free English classes free Korean classes nung pandemic. So, it was online. So, then, I think mas naging formal yung Korean language studying ko. Ayun. So, I took that for 2.5 semesters. Ooh, Yeah. interesting. Thank you, Aya. Puntahan natin yung dalawa. Si Mahir, ano yung ginawa mong preparation bago kalumipad ng South Korea? For me, it's sa other delegates kasi, usually they graduated from a program that offers Korean language. However, in my program, International Relations here in MSU, so we don't have that kind of course, language course. So that's like a disadvantage on my part. Pero good thing about the program, Connect program, is that we had actually like language sessions through Zoom, no? So parang weekly siya, wherein we learn more about the Korean languages, the basics actually, so that at least when we get in Korea, we are prepared. However, for me, I see Korean language as very hard. Ang hirap niya matutunan actually. That's why even though I memorize all of those, basic greetings in Korea, but the thing when I got in the Korea, hindi ko rin siya na-apply kasi hindi ko na siya maalala. So that's like, at least I tried, but it didn't work out for me. Pero aside from the language, I also I tried to read like articles about the relationships between Korea and Philippines, because I think that's very important then, as someone who's, eager to learn more about their diplomatic relations. So yeah, so that's basically how I prepared. And as for that, walking, I was really, culture shocked about it. Kasi kala ko rin it's gonna be like malapit lang talaga. Pero like every time, Dr. B told us to, it's just a walking, Distance. walkable siya. Pero it's not walkable really. Ibang as level pala someone- yung Ibang yung level talaga. walkable Like, kay As Dr. someone Bay. who's not really, into walking, na grabe yung challenge sa akin. And also, aside from that, yung yung weather, it's very mainit in Korea. That time nung nag-visit kami. Parang, it's very uncomfy on my part. Like, especially pawisin ako. So parang every time na nag-walk kami, like 30 minutes of walk and all, parang grabe. Grabe yung pawis ko. So parang every time after the day, parang naliligo na ako sa pawis. So that's basically It's part of the experience, di ba? actually. Puntahan natin si Kriza naman. Meron bang funny or awkward na first conversation moment kayo with locals nung nandun na kayo sa Korea? Ayun. Actually, siguro isa yun sa advantage ko. Kasi I majored in Korean language. So, marunong na ako mag-speak. So, mali. Dapat hindi ako yung tinanong. walang awkward conversations with locals. Hindi awkward, heartwarming actually. Nung pumunta kami sa public market sa Busan, kasi sobrang dami na naming dala. Marami kaming gifts from the universities that we visited. So, kailangan kong bumili ng luggage. Tapos may isang doon, Harmony. Lahat ng benta niya actually bags. So, pumasok ako doon, nagtanong-tanong ako kung magkano. Tapos nagulat siya kasi, ba't ang galing mo mag-Korean? So, yun, kwento-kwento kami. Tapos yung bag na 2,000 pesos, convert na natin. Yung 2,000 pesos na bag, nakuha ko na lang siya for 1,000. Wow! Nakuha ko na lang siya for 1,000 kasi, ewan ko, na-amaze siguro siya na, ba't marunong mag-Korean to?
So more on heartwarming story siya. Hindi naman siya awkward. Ayun. Tapos for yung sabi ni Mahir, tama. Naalala ko talaga, hindi ko makakalimutan to. Sabi ni Dr. Bay, malapit lang yung station. Tapos naglalakad kami mga 20 minutes. Asan po yung malapit, Dr. Bay? Ayun, actually, kasi since matagal na ako naging fan ng Girls' Generation, marami na ako napapanood na Korean, and I studied Korean language for 4 years. Nung dumating ako ng Korea, parang familiar na lahat. Pero, ito pala yung ganito. So, yung naging culture shock talaga sa akin, malala, yung paglalakad. Hindi ko alam ganun pala siya ka-steep. Ang daming daan na sobrang hilly, sobrang steep talaga. So, lagi akong nahuhuli. Tapos may mag-aantay kasi nag-aalala na sila kung asa na ba yun. So, yun lang yung naging culture shock siguro sa akin. Yung daan, yung lakad. Pero the rest, naging familiar lang talaga siya. Siguro kasi from the rest, aside from, I think, Marg, the rest, international relations na. So, ayun. Actually, minsan, hinahanap pa nila, Ate Criza, pwede mo bang sabihin ganito? Ate Criza, may bibilhin ako, sabihin mo ganito. Naging interpreter pa nga. Sa ayun po. Oh, thank you so much, Chris. Actually, feel ko mas maririnig pa natin tong walking sa next episodes. Oo nga. Mukhang mababanggit nila to. So with that in mind, siguro bukod sa naging walking experience natin or something that's besides the weather, ano kaya yung mga naging unang araw natin sa Korea? Kumusta naman yon? Ano yung mga naging first impressions natin sa Korea and how did that compare to what you expected? Let's start with Aya first. Ako kasi, like Ate Criza, feeling ko familiar na din ako sa Korea because I watch a lot of shows, lalo na yung variety shows kasi they really go around Korea trying to showcase their country. So, ayun. But our first day, so Incheon, puyat kami. Hindi namin alam kung puyat lang kami o mainit talaga. Pero super init niya, lalo na it was the bagyo season kasi natin eh. Akala namin hindi matutuloy yung connect kasi as in, ang lakas ng bagyo. Yes. Very. So, kami, feeling namin malamig sa Philippines. Pagdating namin, bro, yung leaves ng puno, hindi sila gumagalaw. Really? Tas super tirik na tirik yung araw. Alam mo yung araw dito pag 12:30 na ng tanghali. Ganun yung araw from 10 a.m. to 5 p.m. Ganun siya kasikat. Ang sakit niya sa balat. Pero, aside from that, it was really fun kasi we don't really see a lot of TV show showcasing Incheon, and the first visit we did was in Incheon. So, but we were really shocked kasi akala namin totoo yung zombie apocalypse sa Busan. kasi walang tao. Paglabas namin ng airport, walang tao. Pagsakay namin ng train, walang masyadong tao. Medyo kinabahan ka. Oh, so I asked my Korean friends, bakit walang tao? They were like, some are in Europe, some are in the Philippines for vacation because it's really hot in Korea. They don't want to stay in Korea. But ayun, maybe the most memorable for me was our train from Incheon Station, Incheon Airport to the Incheon Station papunta ng hotel namin. Meron ako katabing ajuma, like lola. So kinakausap niya ako, nakatingin lang siya sa akin, ganyan siya. Tapos tumingin ako sa kanya. Tapos ganyan nga siya. So, wow, ang galing mo mag-Korean. Galing niya mag-Tagalog, no? Sinabi niya talaga yon. Tapos sabi niya, 한국말 잘하시네. Ganun siya. Ang galing na mag-Korean. Sabi ko, ganyan. So, natuwa kasi I can actually start a conversation with someone na hindi ko kilala and someone na naiintindihan talaga ako. Kasi, my friends are Gen Z. So, baka they're just trying to level their Korean sa Korean level ko eh. Kasi syempre, baka hindi maintindihan ni Aya yung ganito kalalim na Korean. But I actually started the conversation first day in Korea. So parang, wow, oh my God, That's a big step. I feel so good. Oo nga. Na-validate yung yung pagiging addict ko sa Korean drama, diba? So, that was just really memorable for me. Tapos, feeling ko natawa siya sa akin ng sobra. Sabi niya, mainit sa labas. Ito yung ginagamit niyang pamaypay, binigay niya sa akin. Tapos, lahat nung kasama ko, sila Ate Criza, sila Gab, sila Mahir, sabi niya, kilala mo ba yon? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ang galing mo naman, kinakausap mo siya, akala ko kilala mo siya.
Pero no, guys, I'm just friendly. Ang galing. Puntahan natin yung other delegates. Ano yung first impression ninyo nung when you arrive in Korea, and how did they compare to what you expected? Puntahan natin si Kriza. Ayun. Same po kay Aya. Kasi yung unang stop namin, Incheon. So, pagdating daw walang tao, sabi, asa yung mga tao? Bakit wala tao? Para na siyang ghost town. Siguro din kasi yung dating namin Sunday. Baka din isa yun sa reason. Pero sobrang different talaga siya. Tapos nung dumating na kami ng Seoul, ayun, bakbaka na. Sobrang dami naming dalang gamit. Ilang luggage yun. Tapos, public transportation kaming lahat. So, may mga tao talagang nagsa-side-eye na. Kasi ano ba to? Ang gugulo. Nagmamadali kami, tapos harang-harang sa daan. May mga ganong looks na binigay sa amin. Tapos medyo na-lost pa kami. Kasi hindi namin alam kung saan kami lalabas from the station. So, ayun. I think yung culture shock lang talaga. Yung walang, sa Incheon lang naman. Kasi wala talagang tao. Then the rest, like I said earlier, sobrang familiar lang. Ayun. Parang ang boring naman na experience ko. But anyway, sige, si Aya na lang babawi. Puntahan muna natin si Mahir, 'di ba? Sa first impression niya sa Korea. Tell us about it, Mahir. Actually, copy-paste lang po ng mga pinagsasabi. You know what? As someone na nanonood ng K-pop, no? So parang I feel like I assume na parang every corner of Korea like has this massive crowd, like maraming tao sa labas and all. Pero when we first got in Incheon yun nga, sabi ni Ate Kriza, parang ghost town talaga siya. Parang wala. So parang nagsabay-sabay ang lahat ng mga factors. First, kay walang tao, mainit, tas pagod na pagod din kami. So parang there's like a confusion kung nasa Korea ba kami or like other part of, Parang or ibang it's Korea just, ata. So yun. But probably one of my favorite parts on that day, nung first time namin sa Incheon, no, was during when we visited the Chinatown sa Incheon. So we walked around that place. It's very beautiful. And at the same time, we ate our lunch sa place din nun. No? We had jampong. For the first time, I had jampong in my life na napakalaki yung serving nila. Parang I ordered for jampong, and I thought it's gonna be like good for one. Pero I feel like the serving is like good for four. So, parang hindi ko talaga siya naubos. So parang ganun pala talaga kalaki yung parang normal serving ng jampong in Korea. So that's basically my first impression sa Incheon, which is our first stop. Oh, pero parang yung common theme ng ninyong lahat would be the crowd density. Yes. Like there were some areas Yeah. na hindi masyadong populated. So, aside from the crowd density, siguro comparing between Korea and the Philippines, what do you think would the other cultural differences would be that stood out for you? Let's start with you again, Mahir. For me naman, no, we understand the fact na here in the Philippines, we're very trendy, we're very progressive. But the thing because we're trying to be progressive, we also forget the fact to preserve our culture, like to incorporate our culture into that progressive. So that's one thing na I really salute Korea about. Because when we got in Korea, I learned that although it's very progressive, it has a lot of modern technologies, pero they still manage to incorporate their culture in that progressive. Like for example, every time na nasa labas kami, nag-walk kami, I can still hear Korean songs in Korean language. So that's very good. Like comparing to my experience, at least in my community, parang the originality of the language used is like parang slowly fading na. And at the same time, like parang comparing also from my experience in the US is that yung use of nila, like parang Korean government has done a great job in like
opening, like establishing museums for free, like in Korea. Like a lot of museums actually, okay, we've gone in Korea. And it's really good to, come back to the past, to learn from the past of Korea, and for us to, bring that knowledge in the Philippines. And I think that's one thing that I'm very sad about the Philippines right now. Because at least in my community here in Mindanao, no, there are not much of that kind of establishments, like museums that are free, that advocate for, historical awareness and such. So, yes. Oh, so that's definitely what you experienced during the very long walking tour. So, That's merong difference between modern buildings, tas meron na agad na traditional buildings, which is very interesting in their landscape. Do you actually have the same answer as well, Kriza? Ayun, yes. Actually, well, isa talaga sa napansin ko, first of all, transportation. Sobrang, okay, Korean word yung nasa isip ko. Sobrang comfortable ng pag-commute. Kasi, well, may app ka na eh. Titingin ka lang sa app, alam mo na anong sasakyan mo, anong number, anong color. Dito kasi sa Philippines, walang ganon. Pahirapan. So, kung first timer ka, like me, first time ko sa Korea nung Connect. Tapos, merong time na binigay si Dr. Bay na kami lang, we're on our own. Tapos akala ko, baka mawala ako or something. Pero parang, kahit first time mo, parang kang lokal. Kasi hindi ka talaga mawawala. Kasi ang galing ng transportation system nila. Yun talaga isa sa napansin ko. And just last week, meron kaming Connect Colloquium and ayun nga, meron akong comparative study sa Seoul tsaka dito sa Iloilo. In Iloilo context lang. Pero, napansin ko kasi, kagaya ng sabi ni Miss Venus, alam mo, may bagong buildings, tapos, after a while, a few walks from the really modern world, biglang may old castle from like historic castle kang makikita. So parang parang Iloilo din, ganun din. Kasi na-preserve talaga yung mga historical sites. Maliban sa dito, hindi kasi siya free. Lahat may bayad. Yung signs, wala rin. Yung language na hiligay nun, halos wala na rin. Puro nasa English na ang Tagalog. So, sobrang different talaga yung preservation, yung pag-preserve ng culture sa Korea and sa Philippines. Kahit na in Iloilo context lang yun. Actually, during the discussion, na-mention din na other places din in the Philippines are going through the same thing. So, ayun. Yun talaga isa sa mga napansin ko. Oh, thank you so much, Kriza. Let's have you, Aya, as last. Ano pa yung cultural difference na nakita mo? Cultural difference, well, yun nga, nabanggit naman namin kanina yung wala talagang tao. Well, nagulat ako kasi it's really true. Kasi I just study them in books, in school, na yung aging population nila in the small provinces, talagang konti. Like, in Incheon, puro matanda talaga yung nakikita namin. And when we went to Seoul, lahat ng younger people, they're all there in Seoul and in Busan. Kasi parang major cities kasi yun eh. But when we went to Jeonju, it's almost the same as Incheon. Halos wala ring tao. So parang, wow, it's really true. Na talagang naghahanap na din kasi yung government nila for some people to move in those in those parts of Korea, like some parts of Busan, Daegu, Jeonju, Incheon, kasi wala na ngang tao. Pero yeah, kasi katulad din ng sinabi nila, maybe I'll just go more in depth. Yung museums nila, it's not only free, but it's really well kept, and the stories they're telling in their history, it's so clear. Kasi even if taga Manila ko, I actually haven't been to the National Museum, but they have different museums like what was pinakita kanina, because we went to Sodemon Prison and the Independence Hall of Korea. So we were really shocked how good they are in preserving their artifacts and how good they showcase the storytelling
of how Korea was oppressed by the Japanese colonization. And talagang nandun, as in, they were really telling you. And kasi, for some people, they might think na, boring mag-museum. But when you go to their museums, you'll get really into it. Kasi kami, sabi namin, pasok lang kami dyan kasi aircon. Kasi mainit sa labas eh. Pero, nagugulat kami, lumalabas kami after 2 hours kasi we're actually looking sa lahat ng details sa museum kasi they're really, really, really good at telling their history. I think, yun yung sana, yun yung kinainggitan ko na sana ganoon din tayo. Na hindi lang siya free, kung hindi maganda yung museum natin, lalo na yung storytelling natin ng history natin. So, hindi tayo nagkakaroon ng historical revisionism, ng neglect sa history. So, yun, feeling ko yung culture shock din talaga sa akin. Kasi after namin mag-museums, talagang pinag-uusapan namin na para kaming mga nerd na talaga, wow, like, they actually tell those stories really well. Na they're all written in Korean, pero they have pamphlets in English. You can wear the earphones na English yung, you just scan the QR and then it's English. You can hear it in English. So parang, it's really accessible for everyone. Hindi lang siya for the locals. It's also for the foreigners. And also, as a Asian Studies student, medyo nerd kami sa mga ganitong klase ng bagay eh. Kasi ito, pinag-aaralan lang namin. Sa school, nire-report lang namin. But to actually see these kind of things, nakakatuwa siya. Yes. Like, yeah, what in the like what's shown in the photo. And yung, I think, yung kay Fidel Ramos, ginamit niya nung, I think, Korean War, I think. Yeah. Yes. Like, really good at, preserving their history. That's why, lahat kami talagang in awe. Yan. Very deep pa rin talaga yung history and tradition ng South Korea pala talaga, no? Still present in modern Korean society despite, di ba may technological advancement na din kasi yung Korea, pero still nandun pa din yung preservation sa mga history and tradition. Siguro we'll just have a short break. Bibitinin muna natin ang ating mga listeners and viewers. Napaka-rich ng ating pinag-uusapan, Miss Venus. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy pa rin natin ang ating kwentuhang utak at puso. Kasama pa rin sina Criza Cañete mula sa West Visayas State University, Mahir Pacalna Ibrahim, Mindanao State University, at si Josiah Marie Morta mula sa University of Santo Tomas. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga komento, katanungan, shoutout, or greetings sa comment section ng DZUP Facebook and YouTube Live. Ito pa rin pong UP Atin to, kwentuhang may utak, kwentuhang may puso na may K, DZUP 1602, kay Salika. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin to. Kay alaman, kay buluhan, kay saya. It's K-Time! We're back. Nagbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso na may K. Ito pa rin ang UP Atin to. It's K-Time. Still with us are our lovely delegates, Criza, Mahir, and Aya. Hello ulit. Bati ulit kayo sa ating mga kasali. Mga kasali ang aming tawag sa listeners and viewers. Hello mga kasali, sana kasali pa rin kayo at di kayo umalis. Correct. Mahir, bati ka ulit sa ating mga listeners and viewers. Hello po mga kasali. Stay tuned. Criza, ikaw din. Shout out sa family mo. Baka nakikinig sila sa atin. Hello po mga kasali. Shoutout po sa pamilya ko dyan. Nay, artista na po ako. Pagpatuloy natin, Miss Venus, ang ating usapan. Yes, move on na tayo sa second half. Alam mo naman tayo, minsan nagkakamali tayo sa unang akala. So with that in mind, ano naging biggest gap nyo between your expectations and the actual experience? Let's have Aya first. Siguro kasi open ako sa negative side ng Korea. Like, I know that Southeast Asians are not really that welcome in the society. I know I'm not talking in general, but as we see in social media, we hear in their news and also in our news, inaccept ko na yung fact that hindi nila ako i-welcome. But, no, they're very welcoming. Lalo na sa
yung mga adjo, mga matatanda, pag nakita ka lang nila, wow, yapura, like, tapos like, oh, you're so pretty, gagana lang sila. So, Oo, pero alam mo sa Philippines, pag sinabihan ka daw maganda, ibalik mo. oo, kasi baka may barang yun. Barang kate, babalik din sa'yo yan. Pero sa Korea, iba. Oo. Pero, yeah, it's really nice. Pero, wala naman ako yung, like, I was really hurt na, ay, ganito sila. Oh, meron pala yung sa Busan. So, parang nagpunta kami ng Busan. Yan yung picture namin sa Busan. So, nagwa-walking kami sa Busan. That's in Busan International Film Festival. Yan. Yun yung area. So, tumatambay kami doon. I don't know if you've watched the film Ode to My Father. So, pumunta kami sa store kung saan yung store nung bida sa film na yon. Sa katambay kami doon, hinintay namin si Son Seung-yi, hinintay namin ba namin kasama. Tapos nagagalit yung mga nagtitinda. I was like, oh, malis kayo dyan, kaharang kayo. Ganun sila. So parang, natakot ako. So, inopen up ko yun sa Korean friends ko that I met the next day. So, parang, ganun talaga, ano lang sila. Like, mukha lang silang matigas ang puso, pero soft yan on the inside. Pero, yeah, na-prove naman namin yon. Kailangan mo lang ng konting paganon sa kanila. Parang, Paano? paganon. Para lang, alam mo yun, malaman nila na, you mean no harm. Wow, you mean no harm? Aso? And parang, just showcase na you respect their culture and their space. Ayan Siguro lang yung vibes ng mga taga-Busan, katulad ng mga taga-Batangas. Bilang proud Batanggenyo. I feel like yes. Very strong yung pagtagalog. Pero at the same time, yung intent naman, the intent is good. I think also the same kasi medyo parang malakas din yung pagsasalita ng mga Batanggenyo, diba? And in Busan, it's the same thing eh. Like, when they ask you if kumain ka na, pamagon na! So parang alam mo, galit sila sa'yo eh. Kumain ka na ga? Oo. Ganyan ang translation. Nagbalat kami sa'yo, pamagon na! Galit po ba kayo sa akin? Parang tinatanong, kumain ka na ba? Wow. So, what about you, Krisa? Similar ba yung naging expectations versus reality? More iba naman siya? Ayun. Actually, similar din kay Aya. Pero isa din sa naging expectation ko talaga when it comes to fashion. Akala ko kasi sabi ko, kailangan ko bumili ng bagong damit kasi parang everyday fashion show, ganon. Pero nung nasa Korea na, hindi naman, puro simple lang din pala talaga sila manamit. Wala silang pake anong suot mo. Kung pinagpapawisan ka na, kung kiki na yung makeup mo, wala talaga silang pake. Wala. Actually, mas marami pang magko-call out sa'yo dito sa Pinas. Mas marami pang mga titingin. Kasi sa Korea, walang tumitingin, walang sisitas ako anong suot mo, kung anong itsura mo. So, yun, isa talaga yun sa, debunked. Na-debunk sa akin. Akala ko talaga, kailangan everyday maganda ka, everyday maganda yung suot mo, everyday high fashion. Hindi pala. Tapos, tama yung sinabi ni Aya, siguro, dahil na din, hindi ko alam, sabi nila, malambing daw yung mga Ilonggo. Although for me, hindi naman. Pero, totoo, sabi ni Aya, yung mga yung mga nasa market, yung mga adjashi, medyo natakot kami doon kasi ayaw nilang naglo-loiter kami in front ng store nila. So, medyo nakakatakot yun. And sa sa Jeonju, kasi yung mga taxi drivers natin dito sa Pinas, matulungin eh. Pag nakita nilang marami kang bag, bababa agad, tapos tutulong, lalagay sa trunk. Then sa Jeonju, nagalit pa kasi ba't ang dami yung bag? Oh. Hindi pa tumulong agad. So, ayun, medyo na-culture shock ako doon. Pero naman, sobrang welcoming ng mga tao. May pinuntahan kaming temple sa Insadong. Tapos merong isang ajuma doon, lumapit sa amin. Ay, yung nila Ate Chai, sila Mark. Tapos nagtanong siya, saan kayo galing? Sobrang gaganda niyo naman. Which is quite shocking. Hindi ko in-expect na merong magko-compliment. So yun, sobrang welcoming nila. Sobrang warm talaga ng pagtanggap nila sa amin. Ayun. Oh, thank you so much, Krisa. What about you, Mahir? For me naman po, even if may mag-compliment sa akin ng Korean, hindi ko po yung mag-gets. So parang go with the flow na lang. Go with the flow na lang ako. Pero one like expectation of mine na na-debunk ko talaga kay, as someone who's really fan of, Samyang, and alam natin when we say Samyang napaka-spicy talaga, no? Pero when we got in Korea,
So parang I'm expecting na parang every Korean food kay tag doon, spicy. However, yung like parang never pa talaga never pa talaga ako nakakain ng parang really spicy food sa taste bud ko kasi I feel like, I have that very high expectation ng spice tolerance of Korean food. Pero so far wala naman, no, especially nung kumakain kami ng mga like sa mga local restaurants. O parang I'm expecting, no, na local kay they're really preserving that spice culture of Korean. Pero hindi talaga. And at the same time, isa din sa expectation ko, like, prior to the visit to the program, I read about the problem ng Korea, existing problem ng Korea, which is the aging population and low fertility rate, no? Pero when we we're in Incheon, in Seoul, and we roam around those cities. Kaya parang I feel like hindi naman siya problema to those cities. This is only limited to how I observe, no? Pero nung pumunta kami sa Busan, specifically, nung nasa railway na kami sa train, no? So parang every corner of that train kay matatanda. So parang that's when I got to learn na this problem of Korea is really, confined to certain communities, certain locations in South Korea. So parang, that expectation of mine na parang itong problem kay well distributed to the entire country of Korea, but it's not really. So that's one of the things that I'm very, happy to learn about. Thank you, Mahir. Pero how Wait did... Sorry, sige, Ma'am go JJ. ahead, Kriza. Meron ako i-add. Kasi sabi ni Mahir, hindi maanghang. Paano kasi, nung kumain kami nung udon, nagkapalit kami ng bowl. So hindi yan So, yung kumain ng maanghang. Okay, nasagot na yung... Na-resolve na pa yun. after 1 year. Sobrang anghang yun. Sinipon ako doon. Mangyak-yak na nga si Ate Chris. Pero paano yung experience mo, Mahir, on looking food for available food? Sorry. Paano yung experience mo on looking for available food? Halal. Oo, Ah, halal. yes. Because as Muslim, na we have like this criteria in which you should only consume that kind of food, which is halal. However, I feel like Korea is really friendly naman when it comes to halal food. So parang I don't really have that problem with that at all. However, there are certain restaurants lang na every time we go there, of course they're gonna offer pork, which is haram. Although si Ate Kriza, yung mga kasama ko, si Ate Jishayan, no, they, especially kay Dr. Bay, they know that I'm a Muslim and I should not eat pork. And they tell me naman like on which food to prevent eating from. So parang I'm very grateful to that because as someone who's not really literate to Korean language, so at least I have that backup from them na every time we see the menu, tinatanong ko talaga sa kanila, especially kay Ate Kriza. Like, Ate Kriza, saan ba dito yung baboy? Para naman maiwasan ko. So parang, yes, that's like a good thing, no? Parang I have this friend with me who can really point out to me on which food na hindi kainin. Pero in general naman, no, especially in Seoul, they're very halal friendly, especially with their foods. So parang they offer like wide diverse of meats that I can consume and I am able to consume. Oh, that's really great to hear. Hindi naman naging relatively difficult yung experience mo, Yes. Mahir. So, with that in mind, ano kaya yung ating naging final takeaways 1 year later? Let's start with you first, Aya. Siguro ang final takeaway ko ay I want to go back. Tara na. Tara na! Tara na. Ano, tara? So we pray. Hindi kasi it was really, really hot. And sabi namin, we enjoyed. I swear, we did. But we were telling them, I hope na
winter kami pumunta or at least spring that it's not that hot kasi it was really really hot. But my takeaway is that Korea is really rich in culture. They're really good in preserving their language. Kasi in the Philippines, when you go out, it's all in English. But in Korea, it's all in Korean. But they're really friendly. I think also add up dun sa mga madedebunk natin. They're friendly. Unlike dun sa mga sinasabi sa TikTok, sa video, sa YouTube. They're friendly as long as you know how to respect them. Kasi hindi pwedeng maging excuse mo ang, it's my first time in Korea, it's okay to make mistakes. Well, yes, it's okay to make mistakes, but at least do your research before you go to a different country. Like for Mahir, diba? He's a Muslim. So, he also did this research, and also, we also did research for him kasi ano yung mga bawal sa kanya. So, we helped him kung ano yung yung mga pwede at hindi sa kanya. So, always make sure to research where you're going, whether it's in Korea and Japan, even in the US. Sabihin mo, it's an English-speaking country. No, you still have to research because at the end of the day, it's not your country. You may offend them. It's their place. And para lang din maganda yung memories natin doon, no? We learn their culture, and then we adapt, we learn, we apply what we learned, and then we grow through traveling talaga. It helps in personal growth and also in academic growth. So, ayun ang takeaway ko. Tsaka same din naman sa expectation natin sa mga foreigners na pumapasok sa bansa natin, di ba? Na sana before they go to the Philippines ay nagbasa din naman sila with our culture. That's true. How about the other delegates? Anong key takeaways ninyo that you still carry with you 1 year later? Let's start with Kriza. Actually, same with Aya, nag-agree talaga ako sa lahat ng sinabi niya. Pero I think biggest for me, kasi meron kaming Korean program here sa West Visayas State University. And we have immersion, pero online lang kasi siya. And there's a lot more to learn pag nasa Korea ka na talaga. So yung naging takeaway ko talaga din, kailangan ko talagang tulungan yung program namin, yung curriculum namin. Kasi mas magiging in-depth yung learning ng students pag ando na. Kasi ako mismo, nagtiteach, nagko-curriculum review, pero ang dami ko palang kailangan i-incorporate sa program namin na ngayon hindi namin nagagamit kasi walang immersion na as in real time. Yung face-to-face talaga. So, kagaya ng sabi ni Aya, yes, kailangan talaga i-learn yung culture, especially pag pupunta ka ng ibang bansa. Hindi pwedeng pupunta ka lang kasi gusto mo without learning kung anong mga do's and don'ts. Kasi doon magsisimula yung mahirap na part. Kasi feeling mo ikaw yung nasa losing end. Pero actually, it's because meron silang mga sariling kultura, mga sariling rules na ikaw mismo hindi mo inaral. Kaya naging hindi okay yung experience. Kasi for us na talagang prepare ni Dr. Bay before kami lumipad ng Korea, walang naging masamang experience. Kasi sobrang prepared lahat. Nag-prepare talaga lahat para mag-connect talaga sa culture ng Korea. Thank you so much, Kriza. And last but not the least, let's have Mahir. What do you think? As for me naman, since the very start of this conversation, paulit-ulit namin sinasabi na parang one of the key points nung nasa Korea kami yung paglalakad, yung ang layo-layong lakaran. Pero for me, after 1 year, I realized that it's actually very beneficial sa amin. Kasi every step of the way, it has served as a platform to us to learn more about Korea. And that's when we got to know more about like the Korean culture, the language, especially their lifestyle, no? And also,
through that paglalakad, although nakakapagod, nakakapawis, kay we get to immerse ourselves to what Korea is really. And hindi lang yung, especially to the parts of Korea na hindi talaga namin nakikita sa mass media, no? May mga parts ng Korea na hindi din namin nakikita. Pero although hindi namin yung nakikita because of this walking like miles of walking, minutes of walking, kaya we were able to to learn, to immerse ourselves to Korea really. And aside from that, no, one key takeaway of mine from the program is as someone who lives in Mindanao, and there's like a scarce of opportunities to students with this kind of opportunity, exchange program opportunities. Na parang I feel like this is much needed. Like we need more programs like this, especially in the other parts of the Philippines, not only limited to NCR. So parang through that, no, we can also we can able to to have these brilliant students outside NCR, outside Luzon, to have this awareness about what is happening between the relations of Korea and Philippines. And sana nga may batch 2 ang Connect program, and I hope kami yung coordinators. Okay, Manifesting. volunteer na. Manifesting. So yes. Thanks, Mahir. That's a very good insight, di ba? Na, parang, sometimes it's only when we step outside our own places, di ba? Our country, Yeah. that we begin to understand our identity more deeply. Siguro, quick question na lang for the three, no? Kung if there's one story or insight you'd want to unpack for episode 2, what would it be na sana mapag-usapan sa susunod na episode? Siguro one sentence each. Aya. Oh, one sentence. Sana mapag-usapan how good the education. Well, hindi kami nag-aral doon, no? But we took a bit of lectures from different prestigious universities that you actually hear in Korean dramas. I hope that in the next episode you guys can talk about how good it is. The system. Well, we know sometimes medyo may naririnig tayo, but I feel like the lectures we've had is really, really nice, and maybe we can dive more into it, and also the opportunities that the students have in those kinds of university. Because even if I'm from a university in Manila, UST, parang we don't really have that much of like exchange programs, international internships that we can get into. So ayun. Ayan, thank you. How about you, Kriza? If there's one story or insight you'd want to unpack more in episode 2, ano ba? Siguro yung experience talaga namin sa universities. Ano ba yung mga natutunan namin? Ano yung mga lectures na napag-usapan? Ano yung mga naging themes ng bawat lectures na yon? Kasi sobrang insightful talaga niya. Ganun pala ka strong yung internationalization ng Korea. Sabihin na baka sa isip ng iba, baka puro Korean lang. Baka hindi sila multicultural. But actually, sobrang nag-e-effort ang Korea sa multiculturalism nila. So, in the next episode, sana mapag-usapan yung mga internationalizations, ano yung mga discourse na natakal namin during the Connect program. Thanks, Kriza. Mahir, how about you? For me naman, Gay, I want to focus more on, the impact of the Connect program, more on the professional growth ng mga delegates. And I hope mapag-usapan sa next episode, no, about the program and its impact to our lives today. Because, after the program, there are a lot of opportunities that have opened for the delegates, I believe, no. So that's really a good one to talk about. So parang since day one ng Connect, up until now, we can talk about the happenings, the ganaps, and as well as how this Connect program changed our lives.
At kung paano nila binitbit ang kanilang mga maleta at naglakad. Yes. Napakahaba. Ayan. That's true. Thank you so much for the very insightful words. At dyan na po actually magtatapos ang ating first episode. Yay! Maraming salamat po sa ating mga naging panahuin ngayong araw. Si Criza Cañete of West Visayas State University, Mahir Pakalna Ibrahim of Mindanao State University, and Joshia Marie Morta of University of Santa Tomas, the first featured 3 of 9 Connect delegates under UP Career Research Center. Ayan. Baka meron kayong mga gustong batiin ulit, Aya? Hello, Sunsenyim. Sana kasama na kami sa Next Connect. Shoutout po sa Criza, ikaw, Criza. Ayun, shoutout po kay Dr. Bay. Maraming salamat po sa iyong hard work for giving us the opportunity na makasala sa Connect. Ayun, and of course, kay Miss JJ and Miss Venus, maraming salamat po sa pag-host ng ating program ngayong hapon. Again, artista na po ako. Uy, wala to. Grabe. Thanks, Criza. Mahir, ikaw. Shoutout po to Dr. Bay. Thank you very much for giving us this opportunity. And please, pa-extend po ng deadline for our article paper. Ayun pala. Ayun Oo. din. Yes, please. Cheba, Sunsenyim. Shoutout din po to the MSU, Mindanao State University community, into my family in Tugalan del Sur. Shoutout. Ayan, maraming salamat sa ating mga delegates. Sa episode na ito, abangan nyo pa pong susunod na episode ng ating UP Atin to It's K-Time series. Next week, Tuesday, bagong stories at set of delegates ang makikisali sa ating Kwentuhang Utak at Puso na May K. Kaya marami pa tayong pagkukwentuhan tungkol sa Connect 2025. So stay tuned. Para sa mas maraming makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng Oblation, bisitahin ang aming website, dzup.org, i-like ang DZUP Facebook page, and don't forget to subscribe sa DZUP YouTube channel. Maaari rin natin i-follow ang social media pages ng UP Career Research Center through our official Facebook page and YouTube channel. Ang UP KRC po ay binubuo na aming director na si Dr. Kyungmin Bae, Senior Project Officer na si Miss Pamela Carr, and yours truly as Research Assistant. Ayan, Miss Venus, tell us nga ulit, ano ba ang UPKRC? Ang UP KRC po ay isa sa pinakamaraming university-wide hubs of the UP system. Tumutulong po kami sa pag-promote and develop ng UP Korean Studies sa UP at sa buong bansa. We sponsor interdisciplinary research and educational activities on Korean Studies, and we also facilitate the training of the next generation of Koreanists in the country. And also, this year, we celebrate our 10th year anniversary. Yay! Congratulations! Ay, iba pala yun. Congratulations po. UPKRC, congratulations. Miss Venus, thank you very much sa pangalan po ng ating mga kasamahan sa programang ito at sa DZUP, sa ating production team, Almira, Cindy, streaming directors, Jansen and Jean, technical team, Mark, Ramon, Raymond, sa ating program director, Michelle Martinez, at sa ating station manager, Assistant Professor Ivy Claudio. Ako po si JJ Malate. At ako po si Venus Amonte sa DZUP 1602, K-Salika. K-alaman, K-buluhan, K-saya. It's K-Time! Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.